pag-asa ng kanyang buong at malikuya sa buong bayan ang Panginoon. Nabalitaan ng maraming Pilipino na si Jesus ay nasa binati, kaya pumunod sa iyo. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na ang nakaksang katawan. Alam din ng mahal na Birhen Maria ang katotohanan ito, kaya't kahit may kalungkutan at sakit sa kanyang puso, hindi siya naghinaglang sa mga ikalita at nanatiling wala ayon sa tradisyon ng simbahan ay namaalam sa kanyang pinakamamahal na ina. Ang mga balaban at mga pinutol sa nagpapawa. Nagsigawan ng kanunong tao sa kanya. Nagsasabi na mapala na pumaparito sa kanan. Uwi sa langgangan at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad. Hesus Kristo, aming buwanan ng pag-ibig at kawaang loob. Kawawa po. Ngayon naman, ginupitan ng Panginoong Yesus at ng kaniyang mga alagad ang isang bagong paggabi. Magkakaroon ng bagong kalayahan kinabukasan mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Magkakaroon sa taas, pinapuntahan ng tatay, lalo ang nangangalay. Ay magkakababang siguro ng pagkulong siguro ng Kristiya ay nasa Tumulong siya sa paghahanda ng huling hapunan ng Panginoon si Kristo. Sa kanyang tahanan ay nagpunta si Pedro. Ang pagkalipa niya sa kalooban ng kanyang ama, ang nananaig laban sa takot sa kamatayan. Hesus Kristo na tumalima sa kalooban ng ama. kalawang Ang tagbong Laboratorio at Muerto ay nasa pangalaga ng angka nilang konstansya sulang maamong tumbang sa pagsulong sa kalooban ng kanyang ama. Hindi dahil sa siya ay nagpipilitan, kundi dahil sa kanyang pagkukusa, pag-uulog ang pag-ibig sa kanyang mga pitay. Kanyang makikita gamit sa kanila ang kamay. Si Jesus ay nagapos sa halingin na ito. Ito upang patunayan na sa gitna ng hirap at pagsubok na ito, hindi siya nawalan ng pag-asa sa lakas na ibibigay ng Ama para iligtas nito. Madalas man tayong mawawalan ng pag-asa sa tulong ng Diyos, kaya ito'y aming hihingi, hindi na mabigyan. Hesus Kristo na nagdal ng sugat at buong katawan. Kaawaan tulungan. Ang imahe ng lakad na sulong ay nasa Panginoon Jesus. Tayo ay manlupay-pay din. Subalit, kung tayo'y kuskus ng pag-ibig, pananalig at pag-asa sa Diyos, ngayon Lahat ng gustong makibahagi sa karingan ng Diyos ay dapat na makinig sa pagpapakasakit ni Jesus. Sa kanyang muling pagbabalik bilang hari ng mga hari, siya ay nagsusunod ng karangalan at ang walang kulang. At kasama niya ang susunod at lahat ng mga isa sa kanyang pagbubuhay. pagdidilay ni Jesus ukol sa kanyang pagpapakasakit. Matutunghayan dito ang kanilusunod sa sinabi matapos na siya ay hagupitin at putungan ng koronang tinig. Samantala siya ay nakaupo at nagmumuni-muni na may nangusposong pagtanggap sa sinabing kanina. Gaya ng pagdiwating ni Propeta Isaías. Malapit siyang pinarusahan. Ngunit tinanggap niya ito ng may kapamaang loob. Hindi siya nagsalita gaya ng isang kordero o hain ng magdungan ng koronang tinig si Jesus. Muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga tao, narito ang anak ng tao. Wika niya, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang katulad siya. At lumabas ka sa Kristo, nasuot ang koronang tinig at balabal na purpura. Sinabi ng Dahil sa walang hanggang pagmamahal sa akin ni Jesus at pagkalima sa kalooban ng Ama, kung sa loob na inagap ni Jesus ang kanyang krus. Panginoon, turuan mo kami na laging piliin ang magmahal
Jesus ng aming mga kasalanan. Kaawaan mo po kami. Ang puwan ng Kristo Señor Jesus Nazareno ay nasa pangalaman ng kamay sa bangka. Ayan o. Santa Veronica. Si Santa Veronica ay ang babae na nagbagi sa kalunos-lunos na mukha ng ating Panginoong Jesus habang pasan ng krus papuntang Kalbaryo na ginugunita sa ika-ating na istasyon ng tradisyonal na Via Crucis. Binagsagang Veronica mula sa salitang Vera at Icona na ang ibig sabihin ay tunay na larawan. Kilala rin sa pangalang Sofia. Namuhay si Veronica ang tulong ni San Pedro at San Pablo sa pagpapalaganap ng mga pinagbalita maging sulbahin hanggang sa kaniyang kamatayan sa krus. Santa Veronica. Sa pinitang pagpasan ng krus, bagamat may pagtulong sa kanyang kalooban, naman ibig Simon na taga-Sirene kung gaano mahalaga para kay Jesus sa kanyang ginawa. Ito ay natatanging pagkakataon upang maging bahagi sila sa hirap at pagpapakasakit ni Jesus. Yesu Cristo, nagtulong sa amin ang tulungan ng aming kasalanan. Sa Birhen Maria na makita ang kanyang anak na nagdurusa, sugatan ang mukha, patang-pata ang katawan, nangangatog ang panangan, at umuwi sa sakyan ng pamahamping, habang wala siyang magawa upang ipagsagalang ang kanyang anak sa tiyak na kamatayan, kundi ang lumuha, tumingin, sumunod at manalangin. Ito ang katuparan ng propesiya ni Senyor. Ayaw siya. Pinaspasan sila ni Senyor at sinabi kay Maria, tao'y nakatalaga sa ikapapahamak ko'y kaliligtas ng marami sa Israel. Ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil yan, ang puso mo'y parang inilarapan ng isang Buong puso pinanggap ni Jesus ang pagpamahal sa Kanya. Sinubukan siyang painuwi ng mga tao Naamoy niya, no? na may halong akdo. Ngunit tinanggihan niya ito nang siya ay pinapako. Nagawa pa niyang sabitin ng mga salitang Kasi sa iwan, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang sa kailangan sa mata, nang sinabi si Eugenia, at nasabi, tunay na anak ng Diyos ang kapatid. Matapos sa kanilang ina, ay pinalikuran niya ang pangingin sila at naging disipulo ng Jesus. katuwang ni San Jose na taga-Arimatea sa paglilibing kay Jesus. Siya ay nakikilala sa hawak niyang sisidlan na kinalalagyan ng pinaghalong nira at aloe na siyang ginamit sa bangkay ni Jesus. kay Jesus. Nakikilala siya sa kanyang hawak na puting kalong-libo. Tumingala si Jesus sa tanong niya, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagkakininig mo. Alam kong lagi mo akong nanikinig. Ngunit sinabi ko ito upang ang mga tao na nasa paligid ko ay maniwala na ikaw ang nagsabi sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas ka si Lazaro. Napupulubutan ang kanyang pagniling ng kanyang mga kamay. Na ang kanyang sariling kapakanan, alang-alang kay Jesus, na nagkalungkot sa kanya ng pagkakatawad at panibagong pagkakamay. Santa Maria de Betania, Ipanalangin mo po kami. ang imahe Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi kaalasin sa kanya. Nakikilala siya sa hawak ng mga kagalitang pagpusuko na siyang simbolo ng kanyang pagbibigay ng kabahasan ng Panginoong Jesus. kilala siya na Maria na asawa ni Cleopas na tinatawag ding Alfeo, ina ni Santiago Menor at San Judas Tadeo. Siya ay saksi sa kamatayan at paglilibing kay Jesus.
Isa siya sa mga kababaihan na dumalaw sa libingan at naging saksi sa pangako ng muling pagkabuhay ni Jesus. Hawak niya ang isang walis na sumisimbolo sa kaniyang paglilinis sa lugar kung saan inilibing si Jesus. Santa Maria Jacobe. Ipanalangin mo po kami. Ang imahen ni Santa Maria Jacobe ay nasa pangangalaga ni Ginang Luz Lawis Salvador at pamilya. Santa Maria Salome. Ang kahulugan ng Salome sa wikang Hebreo ay payapa. Siya ay asawa ng mangingisdang taga Galilea na si Zebedeo at ina ni na Santiago Mayor at San Juan Evangelista. Saksi siya sa kamatayan at paglilibing ni Jesus. Isa siya sa mga kababaihang dumalaw sa libingan noong linggong mabuhay si Jesus. Nakikilala siya sa hawak niyang insenso sa pag-ayon sa tradisyon. Siya ang nag-insenso sa libingan ni Jesus. Santa Maria Salome. Ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay mula sa angkan ng mga kahuwako at nasa pangangalaga na ni Ginoong John Anthony A.J. Reyes at pamilya. Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria Magdalena ang ikalawang pinakamahalagang babae sa buhay ng Panginoong Yesus. Tinatawag siyang Maria na taga Magdala, isang lugar sa kanlurang baybayin ng karagatan ng Galilea. Siya ay nakasama ng Panginoon mula nang tanggalin sa kanya ang 7 demonyo. Siya ay naging tagasunod mula sa pangangaral hanggang sa pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Siya ang unang disipulo na nakatuklas na si Jesus ay muling nabuhay. Santa Maria Magdalena. Ipanalangin mo po kami. Ang imahe ng Santa Maria Magdalena ay nasa pangalaga ng pamilya ng Fuentes. San Juan Evangelista y Apostol. Si San Juan ay anak ni Zebedeo at Santa Maria Salome at nakababatang kapatid ni Santiago Mayor. Si Juan na ang pangalan sa wikang Hebreo ay nangangahulugang kaloob ng Diyos, ay isang mangingisdang taga Galilea. Pinapangaralan siya bilang natatanging alagad at ang minamahal na disipulo ni Jesus, sapagkat siya ang natatanging kasama ni Jesus sa buong pagpapakasakit at pagkamatay nito. Samantalang ang ibang mga alagad ay iniwan siya. Siya rin ang natatanging apostol na nasa paanan ng krus. Kaya naman, sa kaniya ibinili ni Jesus ang pangangalaga sa kaniyang ina si Maria. Siya ay nakikilala sa simbolo ng kaniyang pagka-evangelista na pluma at Biblia. San Juan Evangelista y Apostol. Ipanalangin mo po kami. Ang imahe ni San Juan Apostol y Evangelista ay nasa pangangalaga ng angkan ni Don Mariano Sumulo. Eileen, sana.
Mater Dolorosa, ang pagdadalamhati ng mahal na Birheng Maria sa kamatayan ng kanyang anak na si Jesus. Ang kasalanan ng sangkatauhan ay naghaligi ng dalamhati sa mahal na Birheng Maria. Ang pagkamatay ng kanyang anak sa krus para tubusin ang sangkatauhan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Nasaksihan niya ang kalupitan ng mga tao nang ang kanyang anak ay paratangan ng kasinungalingan, pahirapan at patalim. Sa pagdadalamhati ni Maria dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, siya ay nakikibahagi rin sa gawaing pagliligtas ni Jesus. Ang imahe ng mahal na Birheng Maria ay higit ng hapis. Nakumpleto na sa puso ni Maria ang hula ni Simeon. Naganap na ang ikapitong hapis niya at iyon nga ay ang paglilibig sa kanyang sariling anak. Puso sa puso, laman sa laman. Siya ay naglibig sa kanyang anak na ibig. Mater Dolorosa, mahal na Birheng Nagdadalamhati,